mabubuhol yung motor. Ito na yata ang isa sa pinaka-challenging at hindi ko makakalimutan na motocamping experience. Dahil sa adventure nating ito, ay hahagupitin tayo ng isang napakalakas na bagyo. Magiging mahirap ang mga bagay-bagay lalo na sa pag-setup ng ating shelter dahil kalaban natin ang napakalakas na hangin dulot ng bagyong Pipito. Pero alam naman natin na lahat ng bagyo ay dumadaan lamang. Pagkatapos nito ay mayroon isang umaga na naghihintay. Kaya tara at sabay-sabay nating saksihan ang isa na namang kapanapanabik na motocamping adventure kasama si Direk Gino. Biglang may tumatayo sa tent mo, sa tarp mo. Pinatukot ko yung ulo ko gano'n. Akala mo may show sa loob. Inihahandog ko sa inyo ang isa pang kwento sa aming 4-day straight motocamping adventure. Para sa spot natin ngayon. Sa spot natin ngayon. Solid. Yan, kasama pa rin natin si Direk Gino. Yan! Solid spot! Check! Sarap magsaranggola dito. Dito kami sa Pagudpon. Napakalakas ang hangin. Hindi ko alam kung malinaw yung audio, pero ayan, dito ko. Saranggola. Uy! Ha! Sobrang lakas ng hangin. Motor ni Direk. Ala. Ay, pwede. 1, 2, 3. Yung ano sa awan, focus. Wala. Tignan nyo yan, napakaganda. Kita nyo yun? Solid. Grabe, napakaganda dito. Kailangan lang natin kayanin yung lakas ng hangin para dito tayo makapag-camp. Pero laban yan. Kung magde-decide kami ni Direk na dito na talaga mag-camp, posible na ito yung kunin namin na area. Kasi medyo madamo at nakapababa yung lupa. Diskartehan na lang sa pag-setup ng tarp. Yung pagluto, malalaman mamaya kung makapagsiga. Bali, ito na yung magiging spot natin.
since dito nang gagaling yung hangin, kukontrahin na lang natin siya. Doon yung pinakamababang part ng tarp natin. So yung baba nito ay dagat na at nandito tayo sa taas ng burol. Set up tayo ng tarp. Kakasabi ko lang, pagkapatay ko ng camera, biglang natumba yung motor natin sa sobrang lakas ng hangin. Okay, nyaka sa puwet. What? Sobrang lakas ng hangin. Hanap muna tayo ng magagamit natin na pang tukod o pole para sa ating tarp. Kahit isa lang. Tapos konting panggatong na rin. Pero meron naman akong dinala na panggatong galing dun sa paway. Yung mga kawayan na maliliit, sinibak-sibak ko at dinala natin dito para just in case lang na wala tayong mahanap ngayon, may reserva tayo. Kahit kakaunti lang, pwede na yun. Ang importante, makapagsiga lang tayo at saka makapagluto o di kaya makapagpainit ng tubig. Bali ito yung pandagdag na suporta dito sa motor natin, kasi ito na lang talaga yung pinakaparaan para makapagtayo tayo ng shelter. Kailangan natin gamitin yung motor natin para yun yung maging protection sa hangin, at the same time siya yung magtatayo ng tarp. Bali ito yung magiging setup natin ngayong gabi. Kasi sobrang lakas ng hangin, ito na lang talaga yung maisip kong paraan na makakapagtayo tayo ng shelter. Ginamit na lang natin yung motor natin as stand para dun sa tarp natin. Tapos kung makapansin nyo, marami pong mga ng kahoy kasi mabuwal talaga yung motor sa sobrang lakas ng hangin. Baka biglang tumaob at magaganan ako kasi itong pwesto ko ay nasa kaliwang side ng motor natin kung saan naroon yung side stand. Sinubukan ko dun sa kabila, dun sa harap mismo ng motor natin, hindi kakayanin. Walang paraan para maitayo yung tarp, kaya ito na lang yung naisip kong pinakamagandang solusyon para magkaroon tayo ng maihigaan ngayong gabi. Dito nga pala tayo sa Little Batanes kung tawagin sa Pagudpod, at kasalukuyang binabayo ng bagyo. Hindi namin sukat akalain na ganito pala kalakas, kasi ang sabi sa mga balita ay nasa bandang Bicol region yung bagyo. Although tatama siya ng Central Luzon, napakalayo kasi ng Pagudpod kaya hindi namin naasahan na ganito yung lakas ng hangin. Wala siyang kasamang malakas na ulan, talagang purong hangin na. Napakalakas na hangin. So hindi ko sure kung magsisiga pa ako or di kaya kainin na lang natin yung binaon natin na empanada at yung mga ready to eat na pagkain na nandito. Para mabubuhol yung motor. Bigla-bigla yung lakas ng hangin. Parang ayaw ko na rin
na yan. Marami naman tayo kinain kaninang tanghalian. Nag-lomi tayo tapos kanin. Order tayo ng sakay. Kumain kasi kami sa karinderya ni Nanakilo. Kaya medyo busog pa tayo. Ang oras na rin kami nakapagpananghalian kanina. Ang oras ito sa pinasa yun. Hindi na muna tayo nakakain. Gusto ko lang magkape kaya baka magsiga ako. Kaya natin nagapan yung baha. Dapat gagawa ako dito ng drainage eh. Kaya natin agapan. Ayun na, sa ilalim. Di bale, okay lang yan. Wala naman tayong chance na makatulog ngayong gabi. Pwede, nakaupo. Okay lang yan. Sana hindi na lumakas palalo yung ulan. Para hindi naman sobrang basang-basa yung pwesto natin. Kaya kailangan ko siyang hawakan. Mamaya tatalian ko pagka medyo minahina yung hangin. Sayang. Sarap sana ito kung init pa. Wala na yung lutong niya. Time check 8:22 pa lang. Ayan, 8:22. Ang haba pa nang hintay natin para pumunta yung araw. O kung may araw man. Survive natin yung bagyo. Nasira yung shelter natin kagabi, pero ginawa natin ng paraan. Pinaliit na lang natin yung space, kaya yung tinilugan natin napakaliit. Talagang pinilit ko lang na makahiga ako at mailatag ko yung airbed ko, pero hindi ko na in-inflate. Gusto ko lang na maihiga yung katawan ko kagabi. Pero ngayon inayos na natin yung shelter natin kasi magluluto tayo.
Ito yung mga kawayan na dinala natin mula pa din sa Paway. Sa unang spot natin, nagbaon ako nito kasi just in case lang na wala tayong makuha ang panggato. Buti na lang at nagbaon tayo kasi umulan. Wala tayong makitang mato yung kahoy dito sa spot natin ngayon. Grabe, 3 days na. Buhay pa rin yung karne natin. Pero kailangan na natin lutuin ngayon to kasi sira na to. Wala nang yelo yung ating plastic. Ayan, kumukulo na. Bali, ang gagawin natin sa baboy, pipirituhin na lang natin to, tapos lagyan natin ng oyster sauce. Napapanood ko eh. Next time mag-bake na to. Dapat ka mag-bake ako eh. Wala kasi tayo sa batuhan eh. Sa tulog mo direct? Ewan ko ba? Tulog bang matatawag yun? Parang pumikit lang ako. Maya't maya bumabagsak yung phone ko sa sa loob. Nagugulat nga ako. Biglang may tumatayo sa tent mo. Sa tarp mo. Kasi pinatukot ko yung ulo ko gano'n. Akala mo may show sa loob. Ayan. Grabe yung hangin kagabi. Talagang susuko na nga ako eh. Sabi ko, nihintay ko lang si Direk. Kaya si Direk ba? Kaya pinagpabalot ko na yung mga gamit. Hindi, naisip ko naman kasi kahit naman na hindi tayo makatulog, masusurvive naman natin. Nga, tayo. Kaya hindi na talaga ako nag-isip na mag-impake. Tsaka wala nang sense para bumaba. Hindi rin naman tayo makakabiyahe. Hindi, doon tayo tutuloy kay tropa. Makakatukin natin. Kaya ba natin ganung hangin sa kalsada? Yun nga eh. Tsaka dito, inisip ko, pababa. Tungkol pa tayo. Paano? Sabi ko, mukhang malabong mag-aya si Direk na
back up. Hindi tayo lang nang pumasok. Sabi ko, iba ya, pinanindigan talaga. Hindi talaga nakisilo. Mataas yung pride. Hindi, kaya naman actually. Ang naging problema ko lang, yung mga pics ko, hindi talaga ubra yung mga regular na pics. Oo, kaya gumawa ko ng sarili ko. Ready na ang ating lunch na bang matatawag ko? Brunch. Brunch. Pero nagtinapay na kasi ako kanina. Ito ang ating meal for today's camp out. Mukha lang kaming fresh pero Kuha pa bang fresh to? hindi, ang ganda kasi ng ano eh. Ganda registro sa camera. Oo, sa camera. Mukha tayong bagong ligo pero 3 days na po kami hindi naliligo. It's a one-way ticket on a runaway train. It's a lifetime searching for the beauty and pain. It's a long way to the last word of a never-ending page. It's like looking at your scars to remind you of your strength. The road leads you where you need to go. Heart tells you what you already know. Here's to miracles for diamonds. Heroes take the long way home. It's like street lights on the highway in the middle of the night. You find your way to heaven if you're following the signs. It's not about the pot of gold, some things you can't trace. It's about the sacrifice you leads you where you need to go. Heart tells you what you already know. Here's to miracles for diamonds. Heroes take the long way home. Salamat, Tibay G Bags. Tibay G Tarp.